Mga kabrigada, kumanta na sa naging ika-6 na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee si dating DPWH Undersecretary Bernardo. Sa kanyang affidavit, idinawit niya sa usaping flood control sina Senador Chis Escudero, Ramon Bong Revilla Jr. at Senador Nancy Binay. Samantala, isang dating sundalo naman ang nagbulgar na naghahatid umano sila ng pera sa bahay ni na Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Live report! Brigada Share, umami na nga ngayong araw si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na hindi siya naging matatag at tapat siya sa kanyang tungkulin sa Department of Public Works and Highway. Ako po ay umaamin sa aking maling nagawa. Ako po ay hindi naging matatag at tapat sa pagpapatupad ng tungkulin na ipinagkatiwala sa akin ng ating pamahalaan at sambayanan. Taus-puso at puno ng pagsisisi na ako po ay humihingi ng kapatawaran sa Diyos, sa ating bansa at mga kababayan, gayon din sa aking pamilya, mga kaibigan at sa lahat ng aking binigo. Nakagawa po ako ng pagkakamali at pinahintulutan ko po ang aking sarili na maging kasangkapan sa pagpapatupad ng isang masamang gawain. Kasunod nga na naging pag-amin niya ay nilapag din niya ang mga pangalan na di umani nakatransaksyon nila at binigyan ng kickback sa mga proyekto at kabilang na nga rito sina Senador Chis Escudero, dating Senador Ramon Bong Revilla Jr., dating Senadora Nancy Binay at maging si Deputy Undersecretary Traige Bolaybar. Senator Ramon Bong Revilla, sometime in the year 2024, Senator Revilla and I met where I gave him a list of projects given to me by Engineer Alcantara. Senator Revilla asked for a commitment, which I suggested. Then he approved at 25% of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as Annex C. I relayed the 25% commitment to Engineer Alcantara and told him that Senator Revilla will appreciate additional contributions for his senatorial re-election bid. Engineer Alcantara collected the 25% commitment, or about 125 million, which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. Matapos lang mabasa ang isyong ito, ay agad naman itong pinabulaanan ng mga nagtawid na pangalan. Ayon kay Escudero, handa raw siyang patunayan na walang katotohanan ang mga negasyong ibinaan sa kanya, lalo't tila well-orchestrated lang daw ito para atakihin ang Senado. Samantala nagulat at nalulungkot naman si Binay sa pagkadami niya sa anomalyang ito dahil wala naman duwit ng katotohanan, habang si Revilla naman ay handang makipagtulungan sa anumang investigasyon tungkol dito. Sa kabilang banda, maliban nga sa mga nasabing pangalan, ay nadawit din sa isyong ito sina Congressman Zaldico at maging si dating House Speaker Martin Romualdez na magsalita ang dating sundalo na si Irregala Gutesa. Ibababa lamang namin ay 35 maleta para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico, sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Zaldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, back-up at advance party na nagkakaroon ng rotation. Kinumpirma naman ni Justice Secretary Crispin Remulla na bahagi na ng protected witness si Bernardo katulad nga ng mag-asawang Diskaya at ng BGC Board. Live mula rito sa Senado in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng DriveMax Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal.